Sa tabi ng dungeon entrance, biglang nagbukas ang isang exit at lumabas sina Mukoda. Agad silang tinanong ng mga adventurer kung saan sila galing, at ipinagmamalaki ni Fel na galing sila sa lowest floor ng dungeon na ngayon ay kanilang na-conquer. Nagulat ang lahat at nagsimula silang magtanong. Dumating si Elrond at sinabi na kailangan muna nilang magsumite ng report sa Adventurers Guild. Labis ang tuwa niya nang makita si Dora-chan at hindi maitago ang kanyang excitement. Ipinakita ni Mukoda ang mga lots nila, kabilang ang Mimic's Jewelry Box na agad pinuri ni Elrond bilang napaka-rare. Dahil sa reaksyon ni Elrond, nagpasya si Mukoda na huwag munang ipakita ang magic sword. Nang humingi si Elrond ng detalye ng kanilang paglalakbay, pinigilan siya ni Ugor at sinabing hayaan munang magpahinga ang grupo. Bagaman medyo nabigo, sumang-ayon naman si Elrond. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Mukoda matapos maligo, lalo na't sinabayan pa niya ito ng pag-inom ng malamig na coffee milk. Tuwang-tuwa rin si Fel sa lasa ng fruit milk, habang sina Dora-chan at Sui ay tuloy-tuloy ang inom at sabay pang nagsabing kaya raw nilang inumin ito habang buhay. Biro ni Mukoda kay Fel, dapat daw ay maligo rin siya paminsan-minsan dahil baka bumaho ito. Habang nagtatalo sila at pilit na pinapaligo si Fel, bigla itong naging seryoso at sinabing may naririnig siyang iyak mula sa malayo. Sa una ay akala ni Mukoda ay dinadaya lang siya ni Fel at sinubukang ibalik ang usapan, ngunit maging si Dora-chan ay nagsabing narinig din niya ang tinig na iyon. Dalawang bata ang mabilis na tumatakbo habang hinahabol ng isang orc. Sa gitna ng pagtakbo, nadapa ang batang babae, at nang aatakehin na sila ng halimaw, biglang dumating si Mukoda kasama sina Dol at Sui. Sa isang iglap, agad nilang napatumba ang orc. Habang papalapit sina Mukoda at Fel, lalo pang natakot ang mga bata dahil sa nakakatakot na itsura ni Fel. Agad silang pinakalma ni Mukoda at sinabing huwag matakot dahil hindi naman nangangagat si Fel, para lang daw itong isang malaking aso. Unti-unti namang humupa ang takot ng mga bata. Nang mapakalma na sila, tinanong ni Mukoda ang kanilang mga pangalan at pinagmulan. Nagpakilala ang dalawa bilang magkapatid na sina Daryl at Iris mula sa bayan ng Dolan. Nagulat si Mukoda dahil halos 3 oras ang layo ng Dolan kung maglalakad, kaya tinanong niya kung may kasama ba sila. Sagot ni Daryl, sasabihin daw nila kung ano ang nangyari kung ibibigay sa kanila ni Mukoda ang bangkay ng orc. Nabanggit pa ni Daryl na mayroon siyang item box, pero hanggang ulo lang ng orc ang kaya nitong ipasok. Napangiti si Mukoda at sinabing ikwento muna nila ang nangyari, saka na niya ibibigay ang halimaw. Ikinuwento ni Daryl na ang kanilang ama ay isang adventurer na pumasok sa dungeon, kasama ang mga kasamahan nito, ngunit hindi na nakabalik. Simula noon, silang 3 na lang ng kanilang ina ang nagtutulungan sa buhay. Hanggang sa isang araw, nagkasakit at nawalan ng malay ang kanilang ina. Sinubukan itong gamutin ng isang priest sa templo. Bagaman bahagyang gumaling, bumalik din ang karamdaman. Sinabi ng priest na tanging isang higher-ranking priest mula sa royal capital ang maaaring makapagpagaling ng tuluyan sa kanilang ina, ngunit nangangailangan ito ng malaking halaga. Dahil dito, napilitan ang magkapatid na maghanap ng medical herbs upang makalikom ng pera, tanging iyon lamang ang kaya nilang gawin. Napaisip si Mukoda dahil alam niyang hindi ganoon kamahal ang orc, kaya nagdesisyon siyang tulungan ang mga bata. Nang marinig ni Fel ang kanilang kwento, nagsabi itong gutom na siya at halatang ganoon din ang 2 bata. Kaya ngumiti si Mukoda at inaya silang lahat na kumain muna bago pag-usapan ang susunod na gagawin. Inihanda na ni Mukoda ang mga ingredients para sa kanyang lulutuin. Una niyang ginisa ang mga sibuyas hanggang magkulay brown, sa kanya prinito ang cockatrice meat skin at nilagyan ng teriyaki sauce habang niluluto. Nagprito rin siya ng itlog bilang dagdag. Sa isang black bread, inayos ni Mukoda ang mga sangkap, lettuce, teriyaki cockatrice, cheddar cheese, onions, tomato, at itlog. At dito na nabuo ang kanyang teriyaki cockatrice tsukimi burger. Kita ang pagkasabik sa mukha ng magkapatid, at nang matikman nila ito, hindi maitago ang sarap sa kanilang mga ngiti. Samantala, nagtanong si Fel kung nasaan ang pagkain nila. Paglapit ni Mukoda, ipinakita niya ang isang tower burger na inihanda para kina Fel, Dora-chan, at Sui. Agad nila itong nilantakan, at kahit si Mukoda ay masayang nakisabay sa pagkain. Nagpasalamat ang 2 bata kay Mukoda at masaya pa siyang tinawag na uncle. Una ay natuwa at natouch si Mukoda, pero agad din siyang napaisip kung matanda na ba talaga siya para tawaging uncle.
Natawa si Fel at agad siyang inasar, sinabing opisyal na siyang Uncle Mukoda. Habang mahimbing na natutulog ang magkapatid, naghanap si Mukoda sa kanyang online grocery ng gamot para sa ina ng mga bata. Nilabas din niya ang ilang high-grade potions na ginawa ni Sui. Ngunit sinabi ni Fel na hindi kayang gamutin ng ordinary potion ang isang karamdaman, dahil tanging elixir lamang ang may kakayahang magpagaling ng lahat ng sakit, at ayon kay Fel, kaya rin itong magbigay ng immortalidad. Hindi makapaniwala si Mukoda na may ganitong uri ng gamot. Naalala niya bigla ang mga sinabi ni Eran tungkol sa mga ingredient ng elixir. Kaya agad niyang nilabas ang Earth Dragon Liver at Earth Dragon Blood, saka tinanong si Sui kung kaya niyang gumawa ng healing potion gamit ang dalawang sangkap. Sagot ni Sui, susubukan niya ito. Habang abala si Sui sa paggawa ng potion, nagpasya si Mukoda na magluto para sa ina ng mga bata. Gumamit siya ng bacon, onions, carrots, at broccoli. Una niyang ginisa ang carrots, onions, at bacon, saka nilagyan ng tubig at konsome, hinayaang kumulo ng dahan-dahan hanggang lumambot. Sa huli, dinagdagan niya ng broccoli at soy milk para sa mas malambot at masarap na lasa. At natapos niya ang kanyang putaheng tinawag na gentle and hearty soy milk soup. Nang matapos si Sui, ipinakita niya kay Mukoda ang potion. Laking gulat ni Mukoda nang makita ang resulta, isang elixir. Nang suriin niya ito, nakasulat niya na kaya nitong gamutin ang lahat ng uri ng karamdaman. Namangha si Mukoda at lubos na pinuri si Sui sa pagkakagawa ng isang napakahalagang potion. Ginising ni Mukoda ang dalawang bata at sinabing kailangan na nilang bumalik sa dolan. Sinakay sila ni Fel sa likod nito, at sa isang iglap, mabilis silang tumakbo patungong bayan. Pagdating nila, tuwang-tuwa ang magkapatid sa bilis ni Fel, tila nakalimutan pansamantala ang kanilang mga alalahanin. Habang kinukuha ni Mukoda ang orc, sinabi niya sa magkapatid na mayroon siyang gamot na kayang pagalingin ang kanilang ina. Nagtanong si Iris kung totoo ito, at tumango si Mukoda. Ngunit idinagdag niya na, bilang isang adventurer at merchant, kailangan niyang ibenta ang gamot bilang bahagi ng kanilang kasunduan. Nang tanungin ni Daryl kung magkano ito, ngumiti si Mukoda at sinabing dahil rare ang gamot, isang orc lang ang kapalit. Masayang pumayag ang magkapatid at labis ang pasasalamat nila. Ibinigay ni Mukoda ang elixir, kasabay ng freebie, ang gentle and hearty soy milk soup na niluto niya kanina. Halos maiyak sa tuwa ang magkapatid at taos-pusong nagpasalamat kay Mukoda. Sinabi ni Daryl na balang araw ay magiging isang merchant din siya, at magtatayo ng sarili niyang tindahan para makagawa ng magandang kasunduan tulad ni Mukoda. Napangiti at naluha si Mukoda sa sinabi ng bata. Sa huli, nagpaalam na ang magkapatid kina Mukoda at Fel, dala ang pag-asang muling gagaling ang kanilang ina. Na-realize ni Mukoda na kailangan niyang i-check ang kanilang mga level matapos nilang maklear ang dungeon. Nang gamitin niya ang appraisal, nalaman niyang si Fel ay nasa level 921, tumaas ng 10 level, si Dora-chan ay level 160 mula 128, at si Sui ay level 88, 4 na beses ang tinaas. Nang suriin niya ang sarili, wala siyang nadagdag sa level pero may bagong skill siyang na-unlock, ang online grocery tenant. May pagpipilian siya sa pagitan ng burger at cakes, kaya pinili niya ang Fugia, kung saan lumabas ang iba't ibang uri ng cake. Na-excite si Fel nang makita ito kaya agad bumili si Mukoda ng strawberry shortcake at iba pang flavors. Nagsalo silang tatlo at halos hindi mapigilang kumain sa sobrang sarap. Nang ilabas ni Mukoda ang custard pudding, napawaw si Dora-chan at nasabing mukha raw itong si Sui. Si Mukoda naman ay kumain ng isang fluffy cake habang umiinom ng black coffee, perpektong kombinasyon bago matapos ang gabi. Ngunit bigla siyang napaisip, parang may nakalimutan siya. Dito na nagreklamo ang mga goddess dahil nakalimutan ni Mukoda ang kanyang offerings at inip na raw silang maghintay. At nang maalala ni Mukoda ang kanyang nasa isipan, nabanggit nito na kung napansin lang niya agad ang tenant skill, ay naipatikim na sana niya ang cake sa magkapatid bago sila umalis. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.